mga sundalong North Koreans na ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia para durugin ang Ukraine. Ubos! Oo, pinaguutas ng Ukraine ang mga kawawang North Koreans sa gitna ng bakbakan kontra Russia. At heto na naman, muli na namang nagmamakaawa si Putin kay Kim na muling magpadala ng mga sundalo niya. Nakakaawa pero yan ang totoo. At sa katunayan may video pa kung saan nasa kahon ng inuwi sa North Korea ang mga sundalo ni Kim. Heto ang clip. At ngayon, ano na nga ba ang iba pang latest developments? Paano lumuluhod si Putin para kaawaan ni Kim? At paano naubos ang North Korean soldier sa labanan? At anong susunod na mga hakbang na gagawin ng magkabilang kampo? Sa video na ito, yan ang ipapaliwanag ni Paolo. Pero bago yan, paki-like at subscribe naman po. Malaking tulong na yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na agad natin. Hindi ito nuclear bomb. Ang nakikita mo ay isang napakalaking pagsabog mula sa isang ammunition depot ng Russia na tinamaan ng drone strike ng Ukraine. Isa lang yan sa maraming pasabog na ginawa ng Ukraine nitong mga nakaraang araw. Target nila? Ang mismong kakayahan ng Russia na makipagdigma. Pinatumba na nila ang ilang commander, mga general. Breaking news now, and Russia's defense ministry has confirmed the death of a top general in the Kursk region, which borders Ukraine. Reports say Mikhail Gudkov, deputy head of the Navy, died in a Ukrainian airstrike. At sinira ang ilang pabrika ng bala at armas gaya nitong depot na ito. Sa sobrang desperado ni Putin, muli siyang lumuhod kay Kim Jong-un. Oo, humihingi ulit siya ng tulong ng mas maraming sundalo. Noong taglagas ng taong 2024, nagpadala ang North Korea ng 11,000 sundalo sa Russia para tumulong pigilan ang counterattack ng Ukraine. Pero hindi naging maganda ang kinahinatnan nila. Ayon sa mga ulat, aabot sa 4 hanggang 6,000 North Korean soldiers ang nasawi. At yung natira, patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Kaya ngayon, lumuhod ulit si Putin, humihingi ng dagdag na tulong, at pumayag na naman si Kim. Ang North Korea ang pinakaunang bansa na tumulong sa Russia sa digmaang ito. At ngayon, lalo pa nilang pinapalalim ang involvement nila. Pero ang tanong, bakit parang wala tayong naririnig na malakas na reaksyon mula sa ibang bansa? Ito ang babala noon pa ni General Ben Hodges noong unang balita pa lang ng North Korean deployment. Pakinggan natin sandali ang naging pahayag niya. Of course, North Korea is in a place where they have the South. Tatagalugin ko na lang para pare-parehas nating maunawaan. Ayon kay General Hodges, simple lang ang dahilan kung bakit gustong makisawsaw ng North Korea, regime survival. Sa ilalim ng ikatlong henerasyon ng mga Kim, ayaw nilang mawala ang kapangyarihan. Nasa gilid nila ang South Korea, isang bansang maunlad at may sariling malakas na military, kasama pa ang halos 30,000 tropang Amerikano. Kaya para sa North Korea, kailangan nilang panatilihin ang kontrol. At isa sa mga paraan nila, maging kaibigan ng Russia. Hindi naman talaga tunay na kaalyado ng North Korea ang China. Sa totoo lang, ang mga Chinese ay nag-aalangan sa kanila. Dahil kung sakaling bumagsak ang North Korea, posibleng milyon-milyong gutom na mamamayan ang tumawid papuntang China. Ayaw yan ng Beijing. Pero ang Russia, iyon ang kasangga nila. Matagal nang may koneksyon si Putin at Kim. At sa kapalit na bala, amunisyon at sundalo, sinasabi ng ilang eksperto na binabayaran sila gamit ang perang kinita ng Russia sa pagbebenta ng langis sa India at China. Ang tanong ngayon, gaano kaepektibo ang mga bala at armas mula sa North Korea? Ayon pa rin kay General Hodges, maraming ulat na nagsasabing mababa ang kalidad ng mga ito. Pero isipin mo na lang, kahit kalahati lang ng 3 milyong piraso ng artillery shells ang gumana, isa pa rin itong napakalaking banta. Ang Ukraine noon ay muntik nang sirain ang supply ng mga ito. Nasira nila ang isang mahalagang rails ng tren na ginagamit ng Russia sa pagtransport ng armas mula sa North Korea. Pero naayos din agad ng mga Ruso at nagawan ng paraan. Ang totoo niyan, hindi lang amunisyon ang ibinibigay ng North Korea. Ayon sa mga balita, kasama na rin dito ang mga combat engineers, mga espesyalistang panggiyera na tumutulong sa mga pagtatayo ng depensa at estratehikong estruktura. Hindi pa malinaw ang kalidad ng mga sundalong ipinadala nila. Pero kung hindi pipigilan ng US at South Korea
baka akalain ng North Korea na pwede silang magbigay ng buong puwersa nila sa Russia. Kaya mahalagang paalalahanan ang North Korea na sa South Korea ang isa sa pinakamalalakas na hukbong sandatahan sa Asia, kasama pa ang libu-libong tropang Amerikano na laging handang rumesbak. Alam mo kung bakit sinabi ni General na hindi dapat basta-basta ipamigay ng North Korea ang lahat ng armas at tao nila sa Russia? Dahil hindi lang sundalo ang ibinibigay ni Kim Jong-un. Simula pa lang ng digmaan at mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine, todo suporta na ang North Korea sa Russia, mula missiles hanggang bala. Ayon sa ulat noong dulo ng taong 2024, humigit kumulang 3 milyong artillery shells ang ipinadala ng North Korea sa Russia. Oo, hindi lahat gumagana ng maayos, pero kahit kalahati lang yan ang pumuputok, napakalaking tulong na yan para sa Russian Army na hirap makabawi sa laban. At syempre, hindi ito libre. Ayon sa ulat ng Newsweek, umabot sa higit 20 bilyong dolyar ang kinita ng North Korea mula sa tulong nila sa Russia. Karamihan sa perang, yan ay mula sa mga ibinibigay nilang bala at armas. Base sa datos ng South Korean Intelligence, mahigit 15,000 container ng amunisyon ang nailipat na. Pero hindi pa roon nagtapos. Noong nakaraang taon, humingi si Putin ng dagdag, sundalo mismo. Para kina Putin at Kim Jong-un, panalo ang ganitong setup. Alam naman natin, bagsak na ang ekonomiya ng North Korea. Kaya lahat ng pwedeng pagkakitaan, sinasakyan ni Kim, lalo na kung may pondo para sa sarili niya at sa mga tapat niyang opisyal. Ayon sa ulat, binayaran ng Russia si Kim ng halos 200 milyong dolyar kapalit ng 10 hanggang 11,000 sundalong ipinadala nila. Parang malaki, di ba? Pero kung tutuusin, mas mura pa yan kumpara sa gastos ni Putin para sa sariling sundalo. Tingnan mo, kung 200 milyong dolyar para sa 10,000 sundalo, lumalabas na tig 20,000 kada isa. Samantalang ang mga Russian citizen na nais i-recruit sa army ay binibigyan ng sign-up bonus na umaabot sa 60,000, tapos may buwan ng sahod pa na 2,000. Dagdag pa ang bayad kung masugatan o mamatay, umaabot sa 12,000 ang ibinabayad sa pamilya. Ayon sa tala, noong isang taon, 8% ng buong budget ng Russia ay napunta lang sa enlistment bonuses at bayad sa mga nasugatan at namatay. Kaya kung iisipin mo, mas tipid talaga para kay Putin ang kumuha ng North Korean troops. Isa pa, mas convenient para sa Kremlin kapag ang mga namamatay ay banyagang sundalo. Kasi kapag mga Russian ang naaapektuhan, nararamdaman ito sa buong bansa, may burol, may protesta, at baka magising pa ang galit ng publiko laban kay Putin. Pero kung North Korean soldiers ang namamatay, tahimik lang. Walang masyadong epekto sa loob ng Russia. Ayon sa ilang ulat, higit 1,000 kada araw ang casualties ng Russia nitong huling 6 na buwan. Kaya para kay Putin, malaking panalo ang may karagdagang puwersa mula North Korea, kahit pansamantala lang, para mapahaba pa ang laban. Pero hindi rin naging madali ang pagsasama nila. Noong unang batch pa lang ng mga sundalong North Korean, may mga tensyon na agad. Ayon sa mga intercepted communication ng Ukrainian Defense Intelligence, maraming reklamo mula sa mga Russian soldiers. Ang tawag pa nga nila sa North Korean Battalion ay K-Battalion. At masaklap pa, bastos nilang tinutukoy ang mga ito bilang Chinese. Ayon din sa mga nakuha nilang audio recordings, plano ng Russia na magtalaga ng isang interpreter at 3 senior officers para sa bawat 30 North Korean soldiers. Noong una, tinanggihan ng Kremlin ang balitang nagpadala ng tropa ang North Korea. Pero sa BRICS Summit, parang umamin na rin si Putin sa pag-amin na may tulong nga mula sa Pyongyang. Sa totoo lang, marami ring nakakatawang issue noong umpisa. Ayon sa isang ulat, maraming sundalo ng North Korea ang na-addict sa porn sa industrial level dahil iyon ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng access sa internet. At alam mo naman, pag-unang tikim ng internet, pero habang tumatagal, natuto rin ng Russia kung paano gamitin ang mga sundalo ng North Korea. Dahil sa language barrier, hindi sila pinagsasama sa mga misyon. Imbes, ginawa ng hiwalay na batalyon ang mga North Korean na may sariling chain of command, pero sumusunod pa rin sa utos mula sa itaas. Alam ng mga Russian commanders ang gagawin, pero sa mismong battlefield, magkahiwalay ang galaw ng mga sundalo nila at ng mga North Koreans. Hindi sila magka-partner sa operasyon, pero kahit ganoon, naging malaking papel ang ginampanan ng North Korean soldiers sa muling pagkuha ng Russia sa lugar ng Kursk Oblast mula sa kamay ng Ukraine. Ang isa sa pinakamalalaking problema para sa Ukrainian forces ay ito. Ang mga North Korean soldiers ay brainwashed. Hindi sila sumusuko, hindi sila umaatras. Lumalaban sila hanggang sa huling bala o hanggang sa mamatay.
Ayon sa ilang Ukrainian troops, naririnig daw nila ang mga North Koreans na sumisigaw ng pangalan ni Kim Jong-un habang nakikipaglaban, parang sinasamba na parang Diyos. Para sa kanila, misyon nilang mamatay para sa dakilang leader. Sa kabila nito, unti-unti namang natutunan ng Russia kung paano i-handle ang mga North Korean soldiers. Pero hindi ibig sabihin na wala na silang problema. Isa sa mga pinakamalaking butas, drones. Walang drone warfare sa North Korea. Sa digmaan ng Russia at Ukraine, sobrang importante ng drones para sa surveillance, pag-target ng kalaban, at kahit sa mismong pag-atake. Pero ang mga North Korean troops, walang kaalam-alam kung paano ito gumagana. Wala rin silang instinct kung paano umiwas. Ayon sa mga ulat noong nakaraang taon, marami sa kanila ang hindi man lang nagre-react kapag may naririnig na drone sa paligid. Ang mga sundalong Ruso, kabisado na ang tunog ng drone. Kapag may narinig, agad nagtatago, tumatakbo, o pinapagana ang countermeasures para patayin ang signal. Pero ang mga North Koreans, wala silang ganitong reflex, kaya sila ang madalas na unang tinatamaan. At mas malala pa, may ilang North Koreans na sumusubok pang takbuhan ang drone. Pero isipin mo, may mga drone na umaabot ng 100 kilometers per hour ang bilis. Walang taong kayang takasan yon. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mataas ang casualty rate ng mga North Korean troops sa giyerang ito. Sa kawalan nila ng modernong training, lalo silang nagiging madaling target ng Ukraine. Ngayon, may panibagong batch na naman ng mga sundalong North Korean ang dumating para lumaban para sa Russia. Pero ngayon, dala nila ang mas agresibo at halos suicidal na taktika. Wala silang takot. Parang handa silang mamatay sa bawat pagsugod. At habang dumarami ang mga banyagang sundalong nakikialam sa giyerang ito, parang unti-unti na ring bumubulong ang isang mas malalang tanong. Ito na nga ba ang simula ng isang digmaang magiging pandaigdigan? 11,000 sundalong North Korean ang tumulong sa Russia para paalisin ang mga tropa ng Ukraine sa border ng Kursk. Pero mukhang simula pa lang pala ito. Ayon sa Ukrainian intelligence na nakuha ng CNN, posibleng umabot pa sa 30,000 sundalo mula North Korea ang susunod na ipadadala sa front lines. Gagamitin sila sa summer offensive ng Russia dahil desperado na si Moscow sa karagdagang puwersa at gusto naman ni Pyongyang na masanay ang tropa nila sa totoong giyera, lalo na sa brutal na trench at drone warfare. Ang unang batch ng North Korean troops ay naispatan pa noong Oktubre, pero ngayon mukhang ginagamit na ulit ng Russia ang dating ruta. Noong Mayo 18, nakita ang isang troop-carrying Rapucha ship sa parehong Russian port kung saan sila unang dumaong noong nakaraang taon. Ayon sa mga eksperto, isa rin sa mga posibleng paraan ng transportasyon ngayon ay sa pamamagitan ng eroplano. Noong Hunyo, may nai-report na isang military aircraft na nakapark sa mismong airport ng North Korea, malamang para magsakay ng mga sundalo. Kapag nailipat na sila sa Russia, inaasahang ibibiyahe sila ng tren o eroplano pa Siberia at ihahatid sa frontline, mga 10 kilometro mula sa silangan ng Kursk. Katunayan, may isang kampo roon na mas lalo pang lumaki nitong mga nakaraang buwan. Isa pang palatandaan ng mas malawakang deployment mula North Korea. Kagaya ng babala natin noon pa, kung walang gagawin, patuloy lang lalalim ang pakikialam ng North Korea sa digmaang ito. At mukhang inihahanda na talaga ng Russia ang matagalang presensya ng mga tropang North Korean. Bukod sa logistics, nagtayo na rin sila ng mga bagong barracks na tila para sa matagalang paninirahan ng mga sundalo mula Pyongyang. Mas nakakagulat pa, galing mismo sa North Korea ang pagkain ng mga sundalong ito. Oo, North Korean food, ipinapadala pa papuntang Russia. Isipin mo yon, hindi mo aakalain na may kakayahan pa ang North Korea mag-export ng pagkain, gayong gutom ang sarili nilang bayan. Pero lahat ng ito ay iisa lang ang ibig sabihin, lalawak pa ang digmaang ito, maliban na lang kung may pipigil sa Russia. Habang ang ibang bansa ay nag-aatubiling tumulong, ang mga kaalyado ng Russia ay mas lalong lumalalim ang suporta. Narito nga ang reaksyon ng NATO sa mga bagong ulat na ito. Ayon sa opisyal ng NATO, hindi siya magsasalita para sa presidente, pero nagpapasalamat siya kay Trump sa pagsisimula ng pag-uusap kay Putin noong pumasok ito sa opisina. Siya lang daw ang may lakas ng loob gawin yon. Ang Ukraine daw ay handang makipag-usap para sa tigil putukan at kapayapaan. Pero para mangyari yon, kailangang tumaas ang pressure sa Russia, gamit ang sanctions o iba pang paraan. Nagpasalamat din siya kay Trump sa pagsulsol sa mga bansang Europeo na magbayad ng patas para sa depensa ng NATO at sa pagtulak na simulan ang seryosong negosasyon sa Russia. Hindi raw ito panahon ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Kailangan ay usapang totoo tungkol sa sitwasyon ngayon. Pero kasabay niyan, may isa pang napakahalagang balita.
pansamantalang pinahinto ng Amerika ang ilang shipment ng armas patungong Ukraine. Noong una, ayaw pang kumpirmahin ng mga opisyal. Pero makalipas ang ilang araw, lumabas ang katotohanan. Totoo nga, may mga armas na na-delay dahil paubos na rin ang stockpiles ng US. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department, hindi ito ibig sabihin na tumitigil na sila sa pagtulong sa Ukraine. Isa lang daw itong isolated event. Patuloy pa rin ang commitment, lalo na sa mga sistema gaya ng Patriot missiles. Pero marami ang nagtatanong ngayon, ito ba ay simpleng kakulangan ng stock? O taktika ito para mapilitang magbigay ng konsesyon ang Ukraine para makuha ang kapayapaan? Speculations pa lang iyan, walang malinaw na sagot. Pero isang bagay ang tiyak, habang nag-aalangan ang Western allies, mas lalo namang lumalalim ang pakikialam ng mga kaalyado ng Russia. Noong una, ang mga North Korean troops ay lumalaban lang sa loob ng teritoryo ng Russia, gaya ng Kursk na sinakop noon ng Ukraine. Pero ngayon, ibang usapan na. Ang 30,000 sundalo mula North Korea na darating, hindi na kailangan sa Kursk. Ibig sabihin, malamang sa malamang, ilalaban na sila mismo sa loob ng Ukrainian territory, mga lugar na sinakop ng Russia. At kung mangyari ito, ito na ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumalaban ang mga North Korean soldiers sa mismong lupa ng Ukraine bilang tropang pananakop. Kung hindi pa ito matatawag na global escalation, ewan ko na lang. Dahil ang tanong ngayon, kailan kikilos ang buong mundo? Sa kabila nito, ang hindi alam ng karamihan, ang pagpapadala ni Kim Jong-un ng libo-libong sundalo sa Russia ay may mas malalim pang layunin kaysa sa simpleng pagtulong sa isang kaalyado. Ayon sa ilang eksperto sa geopolitics, ginagamit daw ito ni Kim bilang field testing ng kanyang sariling army, isang live training ground para ihanda ang North Korea sa mas malalaking tunggalian sa hinaharap. Isipin mo, ilang dekada nang sarado ang North Korea sa labas na mundo. Wala silang modernong karanasan sa totoong labanan. Pero ngayon, ginagamit nila ang digmaan sa Ukraine bilang laboratorio ng giyera, kung paano gumagana ang drone warfare, anong tactics ang epektibo laban sa NATO-supported na kalaban, at kung paano mag-survive ang kanilang mga tropa sa brutal na kondisyon. Pero habang pinapadala ni Kim ang kanyang mga elite troops palabas ng bansa, kapansin-pansin din ang nangyayari sa loob ng North Korea. May mga ulat na nagsasabing lalong lumalala ang gutom at kakulangan sa pagkain. Ang ironic dito, habang may pagkain na ipinapadala pa Russia para sa mga sundalo, ang mga naiwan sa bansa ay halos wala nang makain. Ayon sa mga satellite images mula sa ilang humanitarian organizations, bumaba ng mahigit 20% ang ani ng mga pananim sa North Korea nitong nakaraang taon. At sa bawat buwang lumilipas, mas lalong ramdam ang kakulangan. Dahil dito, lalo pang pinaigting ni Kim ang kontrol sa media at komunikasyon. Mas lalong binantayan ang internet access, bawal ang pagkwestiyon sa desisyon ng gobyerno. Ang mga pamilya ng sundalong ipinadala sa Russia ay sinabihang bayani raw ang mga anak nila, kahit hindi pa alam kung sila'y buhay pa o patay na. May mga ulat rin na sinisimulan na ng North Korea ang pag-train ng mga kabataang menor de edad bilang future replacements. Sa ilang bahagi ng bansa, pinapadala na sa training camps ang mga 12 taong gulang pataas. Ang layunin? Maging handa silang sumunod sa yapak ng mga nauna sa kanila kung sakaling kailanganin muli ng Russia ang dagdag na tropa. Samantala, sa labas ng North Korea, maraming bansa ang napapaisip kung gaano kalalim ang tunay na relasyon ni Kim at Putin. May mga intelligence reports na nagsasabing bukod sa armas, may lihim na kasunduan na ring ginagawa sa pagitan ng North Korea at Russia sa usaping teknolohiya, lalo na sa missile technology, surveillance systems, at kahit AI military applications. Kung totoo ito, malaking banta ito hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Ayon sa ilang source sa South Korea, may posibilidad din na ang ilang eksperto ng North Korean Cyber Army ay ginagamit ng Russia para maglunsad ng cyber attacks laban sa Ukraine. Tandaan natin, ang North Korea ay kilala sa mga hacking operations. Kung pinagsasama na nila ito sa lakas militar ng Russia, isa itong nakakatakot na tandem. Bukod diyan, pinangangambahan na rin ng Japan at South Korea na maaaring mag-shift ang tensyon papalapit sa East Asia kung mas lalong lumalim ang ugnayan ng North Korea at Russia. Isang analyst mula sa Japan ang nagbabala. If North Korea becomes more emboldened through its partnership with Russia, we might see them testing more missiles near Japan or South Korea again. Kaya ngayong tumataas ang tensyon, hindi lang Ukraine ang nasa panganib, pati ang buong rehiyon ng Asia-Pacific. At habang ang mga kaalyado ng Ukraine ay dahan-dahang humihinto o nag-aalangan sa kanilang suporta, ang Russia ay palalim ng palalim sa pakikipag-alyansa sa mga bansa na handang sumugal.
gaya ng North Korea at Iran. May isa pang nakababahalang development. May mga ulat na North Korea raw ay naghahanda na ng second wave ng deployment. Hindi lang para sa Ukraine, kundi posibleng sa iba pang bahagi ng Europe kung kakailanganin. Ibig sabihin, ginagamit talaga ni Kim ang pagkakataong ito para itulak ang global ambitions ng kanyang rehimen. May posibilidad rin na gamitin ni Kim ang sakripisyo ng mga sundalo niya bilang leverage kapag hinarap siya ng United Nations. Pwede niyang sabihin, tingnan ninyo, tumutulong ako sa global conflict. Sa madaling salita, binabago ni Kim ang itsura ng North Korea mula sa isang isolated rogue state patungo sa isang strategic military exporter. Ngunit ang pinakadelikado sa lahat, kung ang bagong batch ng North Korean soldiers ay gagamit na rin ng heavy artillery, rocket launchers, o maging chemical gear mula sa Russia. Kung mangyari ito, mas lalo pang tataas ang panganib hindi lang sa Ukraine, kundi sa mga sibilyan na nasa paligid ng combat zones. Ayon sa isang senior military advisor ng Ukraine, the more foreign soldiers enter our land, the more unstable this conflict becomes. This is no longer a fight between two nations, it's a magnet pulling others into war. Pero habang patuloy na lumalawak ang digmaan sa Ukraine at mas dumarami ang mga banyagang tropa sa labanang ito, hindi pwedeng isipin ng mga Pilipino na ito'y malayong gulo lang na walang epekto sa atin. Dahil ang tanong ngayon, paano kung ang alyansa ng Russia at North Korea ay humaba ang anino hanggang Asia Pacific, hanggang Pilipinas? Sa mga nagdaang buwan, hindi na lang simpleng balita ang mga kilos ng North Korea at Russia. Unti-unti na rin itong nagiging seryosong banta sa seguridad ng rehiyon, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa ilang defense analysts, kapag lumawak pa ang papel ng North Korea sa global conflict, may posibilidad na makakita tayo ng mas agresibong kilos sa West Philippine Sea kung saan aktibo rin ang mga kaalyado ng Russia at China. Tandaan natin, ang Pilipinas ay may kasunduan sa US sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Kaya kung tuluyang sumiklab ang mas malawak na digmaan na kinabibilangan ng North Korea, posibleng madamay tayo bilang kaalyado ng Amerika at ng Western Bloc. Sa totoo lang, may mga naunang palatandaan na ng paglapit ng panganib. Noong unang bahagi ng taong 2025, may ilang sightings ng Chinese surveillance vessels sa malapit sa Benham Rice, isang lugar na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang ilan sa mga barkong ito ay naiuugnay sa intelligence sharing operations ng China at Russia. Samantala, lumalabas rin sa ilang classified diplomatic reports na may mga indirect na komunikasyon umano ang ilang pro-China groups sa Pilipinas sa mga foreign operatives na may koneksyon sa Moscow at Pyongyang. Hindi ito basta usaping giyera sa malayong lugar. Unti-unti na itong kumakatok sa sariling bakuran natin. Isa pang nakababahalang usapin ay ang posibilidad ng cyber warfare spillover. Kung totoo ngang ginagamit na ng Russia ang cyber capabilities ng North Korea para umatake sa Ukraine, paano kung susunod na target ay mga bansang may alyansa sa US, gaya ng Pilipinas? Noong nakaraang taon, nagkaroon na tayo ng ilang coordinated cyber attacks sa ilang government websites. Maaaring hindi ito malawakang inulat, pero may mga palatandaan na ito ay bahagi ng mas malawak na cyber probing operations na ginagawa ng ilang foreign actors. Kung hindi tayo magiging handa ngayon, baka sa mga susunod na buwan ay makita na lang natin ang epekto ng digmaan, hindi sa balita, kundi sa mismong buhay natin.